Alam nyo, para makagawa ng talagang solid, data-driven decisions, hindi sapat na marami ka lang nakolektang data. Kailangan mo ng malinaw na estratehiya para patunayan kung totoo ba ang mga theorya mo. So today, hihimayin natin ang proseso ng strategizing data acquisition, specifically nakafocus sa analyze phase ng ating Lean Six Sigma projects. Para masundan natin ng maayos, we've divided this module into 4 key parts. Una, i-differentiate natin ang pagkuha ng measure versus analyze data. Next is defining the hypothesis. Tapos tatalakayin natin the 5 key questions para sa data collection planning at panghuli, building the collection table. Let's get right into it. Start tayo sa topic number 1. Ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng goal ng data collection kapag nasa measure phase ka versus kapag nasa analyze phase ka na? Gusto kong isipin nyo ito. Sa measure phase, kumukuha tayo ng data para makuha yung baseline natin, yung tinatawag nating big Y. Literally, we are just measuring the current state of the problem. Pero pagdating sa analyze phase, kahit tambak na tayo sa data, we actually need a brand new data collection plan. Bakit kamo? Kasi ngayon, mula sa nakuha nating cause and effect diagram, we are actively testing theories at vinavalidate na natin yung mga potential causes, yung mga excess natin. Picture a typical BPO transaction setting. Sa measure phase, kukunin mo lang yung overall average handling time, right? Yan ang baseline mo. Pero pagdating sa analyze phase, mangungulekta ka na ng specific data points para i-test kung totoong mas bumabagal ba ang process kapag night shift versus day shift. Basically, nag-shift tayo from simply measuring the extent of the problem to mathematically proving the actual root cause. So, bago tayo lumusong sa pangungulekta ng additional data, kailangan muna nating malinawan kung ano ba talaga ang hinahanap natin. Moving to topic 2, defining the hypothesis, kung saan kailangan nating ibahin yung mindset natin. Ang pinaka-crucial na unang tanong dito ay ito. What is the theory or hypothesis to be tested? Kailangan nating mag-transform. Mula sa pagiging passive observer ng data, kailangan maging investigador tayo na aktibong sumusubok sa mga suspects natin. Halimbawa, sa isang payment platform tulad ng GCash o kaya sa isang malaking logistics operation. Baka ang teorya mo, yung delivery delays ay hindi naman pare-pareho sa lahat ng locations. Or maybe nagkakatalo sa person-to-person performance kahit nasa iisang warehouse lang sila. Kapag crystal clear sa isip mo yung exact hypothesis na tinites mo, magiging super targeted ang next steps mo at hindi sasabog ang data gathering ninyo dahil lang sa dami ng unnecessary information. At para maging 100% effective ang investigasyon natin, we need a systematic framework. Dito pumapasok yung pangatlong topic natin, the 5 key questions. Ilalapat natin itong 5 key questions para masigurong walang butas ang attack plan natin. Number 1, ano ba yung theory or hypothesis? Number 2, anong specific hypothesis test ang gagamitin? Number 3, anong exact data ang kailangan kunin? Number 4, how much data is needed para makagawa tayo ng valid conclusion? At number 5, from whom, when, and where natin ito kukunin? Ang pinaka-interesting dito is question number 4. Guys, hindi tayo pwedeng manghula lang ng sample size. Ang inyong green belt o black belt project leader ang literal na magka-calculate ng required sample size based sa tinatawag nating statistical power. You literally can't just grab 20 random data points kung in reality kailangan nyo pala ng 100 para maging statistically significant ang resulta. Let's dig a little deeper dun sa unang tatlong questions. Ang hypothesis testing, in simple terms, ay isang statistical method na ginagamit natin para matest ang differences among groups. Imagine, tinitignan natin ang serbisyo sa isang fast food chain, let's say sa Jollibee. Gusto mong patunayan kung may tunay bang difference sa mean processing times kapag lunch peak hours versus mid-afternoon off-peak hours. Anong data ang kailangan mo? Siyempre, exact processing times during those specific shifts. At para hindi kayo malunod sa manual reporting, it's a real game changer kung i-feed ninyo itong raw data diretso sa Microsoft Power BI. Ang pag-visualize ng mean differences gamit yung dynamic dashboards doon, it instantly helps your teams see kung may sense ba yung teorya nyo bago pa man kayo mag-dive into complex statistical computations. Now, for the final questions,
paano ba natin isasara yung parameters ng how much, whom, when, and where. Sa steps na ito, calculate muna natin yung tamang sample size. Tapos, you need to lock in the time frame. Isang araw ba ito? Isang linggo? Isang buong buwan? And then identify the exact data source. Kung nasa isang logistics and delivery company ka, from whom mo ba kukunin yung data? Siguro sa mga top-performing dispatch writers lang sa North Metro Manila, from when? Maybe last month's entire dispatch database? Absolutely crucial na iset ninyo itong strict boundaries na ito. This keeps your analysis clean, iniiwaswatin yung noise sa data at walang nasasayang na oras at manpower sa pag-pull ng kung ano-anong reports. So, ngayon na na-master na natin yung 5 pinakamahalagang tanong para sa data plan, paano naman natin ito i-organize para madaling masundan ng buong project team? Let's talk about building the collection table. Dito na natin literal na i-document at i-track ang lahat ng napag-usapan natin. Sa isang simple, structured table format, bawat selected X or potential costs ay nagiging isang hiwalay na row entry. Ang mga columns naman will answer our 5 questions. Selected X, hypothesis test, data needed, sample size, at source or time. Para hindi kayo magkagulo sa versions at para laging updated lahat, pinaka-ideal na iset up ninyo ang tracking table na ito gamit ang Microsoft Lists or maybe a shared collaborative Microsoft Excel file. When you do that, naka-automate and centralized ang trabaho ng team. Alam agad ng bawat isa kung anong variables ang tapos ng i-validate at kung ano pa yung mga nakapending. It just makes life so much easier. Alright, let's wrap this up. The ultimate goal we are trying to achieve here is this. Kailangan ma-validate, ma-prove o ma-disprove ng project team nyo ang mga selected X's o potential causes gamit lamang ang solid facts and data. Yan lang ang tanging paraan para mabuo natin yung equation na Y equals F of X. Kaya iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Sa kasalukuyang workplace ninyo, yung mga pinaniniwalaan nyo bang root cause ng mga araw-araw na sakit sa ulo, talagang napatunayan na ba yan ng isang maayos na data collection plan sa analyze phase? Or hanggang ngayon, nag-ooperate at nagdedesisyon pa rin ang kumpanya ninyo based lang sa kutob at gut feel? Think about that.